It's game number 1. Early game, sinabi mo, Chantel, na iiwasan ng Bren makipaglaban against Omega. Pero alam naman natin kung Omega ka, pipilitin mong mangyari ang laban na yon. Oo, kailangan na kailangan talaga kasi part of their strategy, part of their strength as a team is ina-exploit nila yung weakness ng kanilang kalaban. Well, for Bren, ganun din naman yung kanilang ginagawa. So, a battle between Chaknu's leadership in terms of initiation against the aggressiveness of Ogwen. And so far, makikita natin standard defensive gameplay mula dito sa Bren Esports. Binabantayan nila ang purple buff, but Omega, they're going in. Agawan dito ng Lethal Wanderer, Ryzen is low. Magiging successful yung Bren Esports na kunin yung Lethal Wanderer instead na makipagsabayan talaga. Kumuha muna si Kyle doon ng orange buff tapos promekta na siya. So this gives them an advantage pagdating doon sa early game dahil nga nagkaroon talaga ng contest. Pinilit din ng Omega na kunin yun eh. Oh, and speaking of that contest, napakalaking bagay mamaya sa mga moments of contestation yung Purify. Kung mapansin natin, hindi na natin usually nakikita yung Purify pero meron ditong tatlong gagamit for the side of Smart Omega. Ganun kalaking respeto din nila dun sa knock-up na pwede manggaling kay Few. And yung respeto na nababanggit mo, napakalaking bagay niyan kasi ito yung tipo na alam mong mahirap ipatama pero alam mong kaya niyang ipatama. Kaya kinuha nila yung Purify na yan. And in fact, makikita din natin yung mga knockout punch combos na nagmumula dito sa Pakito na talaga namang masisira mo sa isang Purify lamang. It's 2 minutes in, wala pa rin tayong nakikitang first blood but Turtle will be spawning 10 seconds from now. Sino ba ang lamang sa Turtle Pit? Namang sa pwestuhan dito si Chaknu kasi nga talagang kailangan pang sumilip ng Bren Esports. Pero ito yung advantage ng isang Matilda eh. Pwede siyang sumilip and eventually makuha nila yung posisyon. Pero ngayon, magpupul lang si Chaknu, wala pa naman yung Fatal Links. So kailangan lang talaga maging maingat din ng Bren. Ipipilit nila, izo-zone nila yung mga members at kung si Ryzen, pwede niyang ibigay pero may Cyclone na pwedeng apakan at mga lalapit sila. Dito yung counter! Inukuha nga ni Ryzen yung pagong. Sinimula ng Bren Esports pero huli ka dong. Huli ni Chaknu na Fatal Links! Pero first blood ay makukuha naman dito ni Few. Pero may bawin naman sila Renjo with a kill. It's a 1-for-1 for now at si Ryzen kailangan na tumakbo pero mukhang buhay pa rin siya and Smart Omega comes out clean with the first turtle of the game. Alam na Smart Omega na meron si Silip at doon po posisyon si Few for that turtle take. Imagine for Chaknu, tatlo yung nahuli niya. Yes, nakakuha ng kill. Pero ang kinagandahan doon is that sila yung naka-purify pero sila yung may AOE crowd control. So if ever man na may counter, yung Bren kanina nung moment na yon, pwede pa rin sila makaalis kasi meron ding debuff yung ultimate ng Cult Altar. So for Bren Esports, kailangan nila i-extend yung laro doon sa mga turtle fights. So for Smart Omega, all they have to do is to push forward, move forward, and set forward. Pero grabe yung nangyari doon, no? Yung biglang nag-level 4 si Chaknu tapos nagkaroon sila ng karagtagan na shot call. Few! Ogwen! Talaga naging patient si Chaknu doon sa pag-aabang pero si Few ay bumalik. Lalanguyan nga pero mapapatakas siya. Habulin siya ni Ryzen and that is a kill! Kuha na naman ng kill ang Smart Omega. Mag-a-attempt pa siya ng steal doon sa jungle camp ng kabila pero kailangan bumawi ng Bren Esports ngayon. Mukhang hindi umiiwas sa laban ng Bren Esports at nakakalamang ang Omega. And for Omega, ginagawa lang nila yung kailangan nilang rotation. Speaking of rotation, kayo na sa may bottom. Oy, si Chaknu na naman! Huli na naman yung isa pero mukhang hindi nila mabibigyan. Meron pa Ryzen? altar! At mukhang hindi na nga maliligtas ang mga kampe. Hive ngayon ang namang problema pero Super Marco papalag pa din. Hindi sila makakuha ng trade and kanina pa nagiging aggressive yung Smart Omega. Tama nga si Chantel. Sa early game talaga makokontrol nila. Tuwing up yung ultimate nung Atlas naghahanap ng laban ang Omega at lagi silang nakakahanap ng kill. And right now, 4 minutes in, lalabas ang second turtle of the game. May malaking kalamaman around the 1.5k gold lead ng Smart Omega. Super Marco, nakipag 1v1 lang ng konti kay Kela. Net maiyong laban doon sa may goal lane. Mukhang mamaya pa natin makikita sa teamfight. And si Chaknu, mainit din. Even yung kanyang frigid breath ay nakakapitalize niya against Bren Esports. And even Renzo very active on the zoning. Sabi natin, si Pandora yung usual na nakikita natin sa mga teamfights for the backup. Pero si Renzo very activated. Second turtle of the game. Mapupunta sa Smart Omega at nakokontrol na nga nila ang ating early game phase for game number 1. Ano ang kailangan gawin ng Bren Esports para makabawi dito? Well, for Bren, kailangan lang nilang antayin una yung ma-activate yung favor room boots ni Ogwen. Kasi hindi pa masyadong nandun yung balik buhay ng Kyle TZ Ogwen na tandem sa kanilang mga heroes.
And as much as possible, iwas talaga sila or hanapin na lang nila kung nasa si Chakno. Si Chakno parang hindi ko pa masyadong nakikita na hindi ready mang-stun anytime eh. Ito yung nakabang. Parang kahit sino mahanap eh, no? Kahit sino na lang, basta magkakasama, basta may sapat na damage. And ngayon, meron nga silang sapat na damage dahil sa kanilang burst potential. Again, magic damage ang focus ng Omega in Chak Mamba. Kung hindi sila mag-go dito, Ryzen though, papaduguin lang ng konti si Ogwen. Kailangan niya talagang i-zone yung mga members ng Bren at tuluyan nila makuha dito yung control doon sa mapa. Hindi nila basta-basta pwedeng bitawan and mukhang nakakalamang nga sila pagdating sa gold lane. Si Kelra ang unang makakabasag doon sa may bandang itaas and parang hindi gaano nakakasabay yung Bren Esports doon sa mga ikot ng Omega. Ang ginawa kasi doon ng Omega, akala ng Bren gagawa sila ng play doon sa may buff. Pero since doon sila nakaposisyon na naiwan yung lane ni Kelra, kaya nakapag-push siya na hindi na nakasilip yung side ng Bren Esports. So for Bren, ito yung kailangan nilang bantayan or kailangan nilang makita na agad na ganito yung strategy na ginagawa sa kanila ng Smart Omega. Uy, grabe si Renzo! Mapipilitan si Pandora na magtago muna sa ilalim ng tore pero nakaabang si Few. Pwede lang salubungin pero Renzo to boy. Sobrang kunat pagdating doon sa Esmeralda. Kahit i-2v1 nila, hindi nila basta-basta kakayanin eh. Kaya talaga nag-iingat sila. Pero ngayon si Kyle TZ magiging dapat ng bahagya. May guiding wind nga ba? Pero mukhang hindi. May set-up pa mula kay Chakno. Falling Starmoon pa mula kay Renzo. At si Renzo tatanggi ng konti pero mukhang tapos na pala ang laban. And Smart Omega again with the aggressive dive. Chakno, eto max connection ulit. Pagkagamit ng Cult Altar, diretso, Fatal Links para kay Chakno. Meron ka ng Shadow Stampede, meron ka movement speed with a Cult Altar. Mahirap ngayon para sa Bren na tumakas ng basta-basta. Yung Guiding Wind, isa lang ang pwedeng makakuha nun. So isa lang din ang makakatakas if ever. Dahil dyan, makakakuha ulit ang Smart Omega ng gold. 3.4k gold lead for a 7-minute game time. Malaki yun. All Turtles na punta sa Smart Omega. Aggression, control. Talaga namang kinontrol nila ang Bren Esports ng maaga pa lang. And right now, si Kelra 004. Pero around 1 minute ago, na-secure na niya ang kanyang core items. Ang Golden Staff, pati na rin yung Demon Hunter Sword. Nakakatakot na to para sa Bren. Sakto yung Golden Staff and Demon Hunter Sword. Kasi sabi natin, the classic Matilda Barats na tandem in terms of sustain. So, kailangan naman ngayon umiiwas ng Bren kung saan pwede na makasulubong si Kelra. Pero grabe si Kelra, parang siya naghahanap ng kasalubong niya. Oo, naghahanap lagi ng gulo yung barangay. Ang mahuhuli nila yung isa. Daytona's welcome. Cal TZ, papasa sa kabila pero nandito na si Chakno. Kailangan nilang dumistansya. Mahuhuli yung isa pero si Ogen may guiding wind. Hindi magiging sapat doon sa Fatal Links. A kill for Kelra. Tuloy ang bakbakan, tuloy ang sayawan pero tila hindi namamatay si Renzo dahil doon sa altar. Hindi makakuha yung Bren Esports. Grabe, sobrang kunat. Makikita mo, pero ito si Chakno papasok, naghahanap ng masesetan. Ogwen and Few, mukhang delikado na, pero si Renzo is a zone out lang pala. That's one turret down for the side of Bren Esports. Sobrang linis ng galaw ngayon ng Smart Omega no, for Bren Esports. Medyo all over the place yung gusto nilang pang-counter against the initiation of Smart Omega. It was a good Daytona's welcome, pero wala kasi sila na burst, kaya hindi na sila nakaalis doon. And dumating na rin yung ibang players ng Smart Omega. Again, ang nagiging story dito is the connection between the skills of Chakno and Etomax. Shadow Stampede, Fatal Links, if ever man na mas tumagal pa ang laban, meron pang pangalawang opportunity for them with the Cult Altar. And yung pagkagamit ng Cult Altar, nakita nyo halos wala ng buhay si Renzo. Pero after ng Cult Altar, puno ulit. So ibig sabihin yung timing ni Etomax on using the skill is full pa yung HP bar niya. Tsaka kumbaga tiwala na hindi siya mababurst down. Bren Esports right now, kinukulang sila sa damage kung wala si Few. Kailangan talaga kung may masesetan ka, may masastan ka, nandoon yung kadeta para lumangoy. Pero mukhang sisimulan na ng Omega ang unang Lord ng laban na to. 3-4 HP for the first Lord of the game. Chakno naghahanap ng angulo. Doesn't find Ogwen. Kyle TZ nandun lang sa may gilid. Masisecure nga ba ng Omega ang Lord na to? Sa sobrang tapang dito ni Kelra, sinozone out niya mag-isa itong mga members ng Bren Esports at mukhang ibibigay na nga nila yung unang Lord. Hindi na sila mag-a-attempt pa, alam nilang medyo delikado. At kung Bren Esports
kanina na pag-usapan natin sa draft pa lang na talagang late game nila kakailanganin bumawi. Pero nagulat talaga ako sa ginawa ng Omega dito na tatlo yung nag-purify. Usually, tatlo yung magpo-purify pag may Atlas yung kabila eh. Pero imaginein mo sila pa yung rumespeto sa crowd control ng Bren Esports. Other way around, kaya din naiilang possibly yung Bren Esports na mag-set up ng play kasi alam nila na if ever na lumalim sila, may possibility na counter go for Smart Omega. Parang kung ikaw yung Bren ngayon, as much as possible, ayaw mo munang, or wag ka na lang mag-react, either mag-go ka na lang for a split push. Basta iwasan nila yung 5v5. And tignan natin si Eto Max this game. A perfect kill participation, but awkward. Oh no! May guiding wind na ginamit, may flicker pa, pero isang fatal links ka lang. Meron namang altar na bibitawan, tatawid si Few, mapipilitan silang umatras, pero yung Lord puno pa ang buhay. Andito si Renzo sa may bandang Gedli, ready anytime na pumasok, pero mukhang sama-sama na sila sa gitna. Hindi na nila po problemahin pa. Ngayon, dedepensa sila doon sa Lord, pero nag-aabang yung Bren Eto Esports Max. ang perfect timing. Eto Max makakatawid pa rin. Lord already down dito sa mid lane pero mukhang nakuha na ng Smart Omega kung ano ang gusto nila. An 8K gold lead, 11 minutes in. Luminous Lord na ang sunod na malaking objective 100 seconds from now. Sobrang laking factor din na hindi pa na-kill actually si Eto Max. Imagine kung gano'n nakataas yung stocks niya dito. So pwede magkaroon ng bait play for Smart Omega. Grabe si Chakno! Sobrang lalim niya, pero huli yung isa. Pandora ang mabamataan, pero mukhang mabubuhay pa. Kaso na merong burn. Nasunog siya pa. Bryson! Caltisi naman uhuli ng isa, pero mukhang makakatakas pa rin. Omega tuloy sa pagbakbak, pero ngayon yung Bren Esports hahalakak. Babawi sila. Eto, Nakuha Max. nila yung trade and eventually, ito yung kaisa-isang moment na masasabi natin na meron pang late game for Bren Esports. Kaya-kaya pa lang bumawi as long as magkaroon ng asim moments yung Omega katulad nun. Makakahinga ng konti ang Bren Esports after taking 1 kill against Smart Omega. Kung titignan natin ang items Chantel, malapit na ba tayo doon sa face na kaya ng bumuhat ni Super Marco? Pwede na actually kasi meron na rin siyang Wind Talker and even the Wind of Nature. So with that alone, yung mga items kasi na yun, okay na siya for Melissa. Ang nagiging problema lang ngayon is wala talaga siyang window of opportunity kung kailan siya makapag-free hit. Kasi if ever na pumasok with the fatal link si Chakno, automatically dinediretso na agad. So pwedeng ang next na teamfight natin that could give Bren yung inaantay nila na pwedeng comeback would be the Lord Dance. Luminous Lord lalabas na in 10 seconds. Kung Lord Dance ang usapan, maalam naman natin that Mathilda, nabanggit mo din kanina Santi na magandang pangsilip, magandang pang back din. Kayang-kayang sayawin ng Bren Esports ang Lord na to. Pero wala kasing pumipigil sa Omega na mag-team fight na lang. This is again an 8K gold lead. Pipilitin nila to. Talagang iso-zone out nila yung members ng Hive. At mga madidikitan dito si Caltisi, may guiding wind. Pero kailangan nilang bumalik agad sa posisyon. Pwedeng humabol si Pandora doon sa mismong eksena. Pero tuloy pa rin ang pagbibigay ng damage ni Kelra dito sa Lord. Lord Dance indeed ang mangyayari. Tingnan natin kung sino ang magiging matagumpay doon sa mismong sayawan. Eto Max nakapwesto. Anytime pwede bitawan yung altar. Hindi pa naman nababato yung altar pero mukhang si Kyle TC ang target. Babagsak nga ba ang jungler na Bren Esports? Hindi goes down! Nakuha nila, so wala nang magre-retry doon sa kabila. Pero si Super Marco, hindi kita ni Renzo. Pero may altar pa rin talaga. Few hahabol naman sa gitna. Kaso nga lang mukhang may ibig siya sa kamay ni Kelra. Smart Omega, mukhang libreng Lord na naman. 2-0 ang kill score sa labanan na yon. At Smart Omega, masesecure nila ang first 3 turtles of the game at mukhang yung first 2 lords of the game as well. Welcome to the Red Show. 2-3 ang kanya na zone out doon. And yung supportang kailangan ni Kelra pagdating sa depensa, binigay nila kasi kasama niya doon si Chakno and Eto Max. So bahala na si Renzo, wala nang added damage for Bren kasi yung ibang players hindi na makalapit. So ngayon, Smart Omega kakatok sa may middle lane. Nakuha na nila yung inaasam-asam nilang inhibitor turret. Wala pa rin nababasag yung Bren Esports. So, marami-rami pang clash ang kailangan lang ipanalo. Oh, no! Gusto nilang hulihin talaga. Pero si Pandora sumilip lang, binigyan na kaagad. Ito yung problema pag merong Atlas yung kabila at wala kayong sagot.
talagang pag nahuli ka, wala ka ng takas. 30 seconds out ang Pakito at may Lord na mumamarcha dito sa mid lane. Again, this is a Luminous Lord. Mas pinalakas, mas pinasarap at mas pinaingay. Ito na ang 5v4 na mangyayari dito sa mid lane. Kaya nga ba tapusin ng Omega ito? Naliko na nga Bren yung Lord. Ngayon pwede, naku, may fleeting time na si Chaknu. So Fatal Links na lang to ng Fatal Links. Kailangan maging maingat na si Pandora sa paggamit ng kanyang job kasi ang ginagawa dito ni Chak. Oy! Oy! Huli dalawa, pero mukhang hindi sila makakalapit basta-basta. Sumilip si Super Marco with a guiding wind. And ang aim lang nila ay ubusin yung minions na dumadating. May toring binabasag sa may bandang itaas at mga mauubos na nga lahat. Pero ngayon, ito na ang moment of truth for Bren Esports. Magagawa ka ba ng depensa? Papasok na sila dito. May paglipad, merong altar. Kinain at dinura, binalik sa nakaraan pero tuloy ang bakbakan. Hindi sila magpapapigil na wala na nga si Q. Bawas na nga yung base. Pero meron atang isang minion at mukhang itutuloy ito ng Smart Omega. Ito, boy! Going in for the